Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay, para kanino ba ang pagpapala? Para kanino ba ang pagpapala? Bilang mga Kristiyanong mga minamahal, tayo tumatanggap ng mga material na pagpapala, halimbawa pera, mula po sa ating Panginoon. Ito po ay sa magitan ng ating trabaho o negosyo o maaaring bigay ng ibang tao. Ngayon po, paano ba dapat gamitin ang mga pagkapalang ito tulad ng pera? Diba para lamang sa atin? O atin po dapat ibahagi din sa iba, lalo na sa mga nangangailangan? Ngayon po sa Bible ito sa 2 Korinto 9:8, sabi ng Panginoon sa Biblia, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya po meron pong dalawang layon pala ang material na pagpapala na binibigyan ng Panginoon sa atin, tulad ng pera. Una po, sabi sa ating binasang teksto, tayo pinapasagana ng Panginoon para sa ating pangailangan. Ikalawa po, tayo pinagpapala ng Diyos upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Sige mga minamahal, ang pagpapala pa lang at tinatanggap mula sa Panginoon, nasa Panginoon, di lang para sa ating sarili. Ito dapat pa nating ibahagi din sa iba, lalo na sa mga taong nangailangan. Kasi sabi nga sa verse 11, pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. At ano magiging bunga po ng ating pagtulong sa iba? Sabi sa verse 11 din, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na adalhin sa kanila. Ayon po sa verse 12, ang ating pagtulong ay hindi lamang tutugon sa pangailangan na iba, kundi maging dahilan ng wala hanggang pasalamat ng mga tao sa ating Diyos. Tayo po ay tumulong upang kanilang pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya po kung sakaling tayo pinasagana ng Diyos, tinatagap ng mga blessings, ng mga material, nawa po, huwag lamang natin isipin yung ating nais, ating pangailangan. At rin po isipin ang pangailangan ng iba. Nang sa gayon maminawa sa rin pagtulong sa kanila, sa rin po ay magpasalamat at pumuri po sa ating Diyos. Maraming salamat po.